Magandang bati mga kapasta. Ako si Cherry, pangkaraniwang empleyado sa isang hindi kalakihang kumpanya kung saan kasama ko sa trabaho ang asawa kong si Gilier. Dahil sa kaabalahan namin pareho sa trabaho, ay aminado po akong nagkukulang ng oras namin sa anak ko. Hindi sapat para maalagaan namin siya ng gusto, kaya nagdesisyon po kaming kumuha na lang ng yaya. Pero dahil hindi kami masyadong kampante sa pasya namin, kaya humingi kami ng tulong sa malapit na kamag-anak para siyang maghanap ng yaya para sa anak ko. Mas panatag kasi kami kung kilala niya o kilala namin ang makukuhang yaya. Ang ibinigay niya sa amin ay anak daw ng kaibigan niya. Natatandaan ko naman yung sinabi niyang kaibigan niya na minsan na rin niyang naisama sa bahay. Ang pangalan ng inirekomenda niya ay Menchi. Bata pa si Menchi, 22 lang siya, pero bihasa na daw siya sa pag-aalaga ng bata dahil siya rin ang nag-aalaga sa mga kapatid niya. Noong mga unang araw ay mukhang okay naman si Menchi. Nakikita kong magiliw siya sa anak ko na 2 taong gulang pa lamang. Hanggang isang hapon pag uwi ko, nadatnan ko ang anak ko na mag-isa sa salas na naglalaro habang si Menchi ay nasa kusina, nakapikit at tila nagdadasal sa itinitirik niyang kandila sa mesa. Nagulat siya nang namalaya ng presensya ko. Abot-abot ang hingi niya ng pasensya. Ipinagdadasal niya lang daw ang kaluluwa ng kapatid niyang namatay kasi raw araw ng kamatayan nito. Sabi ko sa kanya, sa uulitin ay dun siya magtirik ng kandila sa altar at huwag niya kakong iiwanan ng anak ko nang mag-isa sa salas. Isang gabi naman, naalimpungatan ako kasi narinig kong parang may kinakausap si Menchi sa kabilang kwarto na ipinagamit namin sa kanya. Idinikit ko ang tenga ko sa dingding at ganun na lamang ang pagkabigla ko nang marinig ko ang sinasabi niya ng pabulong. At ang sabi niya, "Huwag yung alaga ko! Huwag yun!" Kinilabutan ako, kaya dali-dali akong tumayo para puntahan siya sa kabilang kwarto. Hindi na ako nakakatok sa pag-aalala ko. Kortina lang naman kasi ang harang doon. Paghawi ko ng kortina ay nakita kong tulog na si Menchi. Naisip kong nagtutulog-tulugan lang ba siya dahil naramdaman niya agad ang presensya ko o talagang hindi siya yung narinig ko na nagsasalita. Kinabukasan naman ay wala akong pasok. Habang nasa kusina ako at nasa sala sila ng anak ko ay nakita kong napa-second look siya sa anak ko. Tapos nagmamadali nitong binuhat na para bang may itinataboy siya palayo rito. Nagmadali akong nilapitan sila. Tinanong ko siya kung ano ba yun. Nabigla siya pero napilitan na rin siyang sumagot. May gusto raw kasing manakit sa anak ko. Isang kaluluwang gala na ando na ngayon sa bahay namin. Malupit daw ito. Kaya nagtirik daw siya ng kandila nung isang araw. Umamin din siya na siya nga rin yung nagsasalita kagabi na huwag lapitan ang alaga niya. Kinilabutan ako sa sinabi niya kaya kinuha ko agad ang anak ko. Upang makasigurado ay naghanap kaming mag-asawa ng espiritista para malaman kung totoong may kaluluwa nga sa bahay namin. Ikinagulat namin ang sinabi nito. Anang ng espiritistang inirekomenda ng kapitbahay namin. Hindi raw totoo na may ligaw na multong nakapasok sa bahay namin, kundi isang tao na may bitbit na masamang elemento. Ito raw ang mas delikado kaysa sa mga multo. Itong tao raw na ito ay may malakas na third eye kaya laging binubuntutan ng mga kakaibang nilalang. Dahil sa sinabi ng espiritista ay nag-isip ako ng paraan kung paano mapapaalis sa amin si Menchi nang hindi ito nakakahalata sa totoong dahilan kung bakit paalisin namin sa bahay. Sinabi na lang namin na darating na ang pinsan ko galing ng ibang bansa at baka ito na muna mag-alaga sa baby ko dahil doon din ito titira sa bahay namin. Parang nakahalata naman si Menchi. Bago ito umalis, nag-iwan ito ng babala sa amin. Totoo raw ang sinasabi niya
na may mapanganib na kaluluwang nasa bahay namin. Hindi raw ito titigil hanggat walang naipapahamak sa amin. Kaya mag-iingat daw kami. Hindi na kami kumibong mag-asawa. Lumipas naman ang mga araw at taon. Mula nang umalis si Menchie ay hindi naman kami napahamak. Hello sa inyo mga kapasta. May naging yaya ko noon na muli kong dinalaw sa bahay nila nito lamang nakaraang buwan. Natakot ako sa nalaman ko tungkol sa kanya, kaya napasend agad ako sa channel nyo para maibahagi ang nakakatakot na nalaman ko tungkol kay Yaya Dinang. Ako po si Laika. Si Yaya Dinang po ay naging yaya ko mula noong grade 1 ako hanggang sa makagraduate ako ng high school. Nasa ibang bansa kasi mga magulang ko, kaya laking yaya po ako. Okay naman po siya para sa akin. Talagang itinuring ko siyang pangalawang magulang at wala akong masasabi sa naging pag-aalaga niya sa akin, kundi puro kabutihan. Napakaswerte ko po sa kanya. Nung nag-college na ako, ay naging madalas ang pagkakasakit ni Yaya, kaya minabuti ng isa sa mga kamag-anak niya na patigilin na ito sa pagtatrabaho at kupkupin na lamang nila. Wala naman akong nagawa kasi naaawa na rin ako kay Yaya Dinang. Mukhang hindi na talaga niya kayang magtrabaho dahil lagi nga siyang nagkakasakit. May dalawa siyang anak, si Ate Penny at si Kuya Makoy. Si Kuya Makoy ay siya yung pasaway at labas-masok sa kulungan. Si Ate Penny naman yung mabait na nag-aalaga kay Yaya. Dahil may trabaho na ako, naisipan kong dalawin si Yaya Dinang at dalhan ng mga groceries. Si Ate Penny ang humarap sa akin at siya rin ang nagkwento ng pinagdadaanan ni Yaya Dinang ngayon. Sabi ni Ate Penny, ang kapatid niyang si Makoy na namatay nung nakaraang taon ay nagpapahirap pa rin ngayon kay Yaya. Bago kasi ito namatay ay nakulong ito. 2 araw matapos lumaya, saka naman nabaril. Pero kahit wala na ito, ay lagi pa rin daw nagpupunta sa presinto si Yaya Dinang at iginigiit sa mga pulis na gusto niyang makausap ang anak niya. Nandun pa raw ang kaluluwa nito sa kulungan. Dahil kilala ng mga pulis si Yaya, ay hinahayaan nila itong maupo sa area ng presinto kung saan tumatanggap ng dalaw ang nakakulong. Napapailing na lang daw ang mga pulis kapag nauupo ron si Yaya at sinisimulang umakto na animoy may kinakausap. Doon din daw ito madalas maupo sa laging pwesto nila ni Kuya Makoy nung buhay pa ito at binibisita niya. Sige lang daw sa pagsasalita si Yaya kahit wala naman itong kinakausap, hanggang sa maya-maya ay magpapaalam na ito at magpapasalamat sa mga pulis. Sabi pa ni Ate Penny, hindi daw niya masasabing nababaliw ng kanyang ina dahil bukod doon ay wala itong kakaibang ginagawa o pinapakita sa kanila. Matinong-matinong ito sa bahay. Ito pa nga ang halos gumagawa ng lahat ng gawaing bahay at namamalengke kapag wala itong sakit. Yung pagdalaw lang daw sa presinto at pagkausap na akalay andun pa si Kuya Makoy ang kakatuwang ikinikilos nito. Hindi ko alam kung maaawa ko o matatakot kay Yaya. Bago ako umalis ay nagising si Yaya Dinang. Tuwang-tuwa ito nang makita ko. Pasikreto niya ring ikwento sa akin ang tungkol sa anak niyang si Kuya Makoy. Sa maniwala raw ako't sa hindi, ang kaluluwa ni Kuya Makoy ay nandun pa raw sa presinto. Kaya hindi raw siya titigil sa pagdalaw dito hanggat hindi pa ito nakakaakyat sa langit. Minsan nga raw ay samahan ko siya. Naisip ko, si Yaya Dinang ay mananatiling bilanggo dahil sa pagmamahal sa anak niya na bilanggo. May naging yayang anak ko noon na itago na lamang natin sa pangalang Tintin.
Mga kapasta, ako po si Jinky at ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa kanya. Si Tintin ay nakuha ko po sa probinsya. Nung minsan kasing magbakasyon kami sa Alaminos, ay nakilala ko si Tintin na pamangkin ng kapitbahay doon ng lola ko. 19 pa lang siya, naghahanap ng trabaho. At sakto naman na naghahanap din ako ng magiging yaya ng anak ko dahil single parent ako na nagtatrabaho sa isang opisina. Madali kaming nagkasundo ni Tintin sa mga naging usapan namin tungkol sa trabahong alok ko sa kanya. Ang anak ko noon na lalaki ay 4 na taong gulang pa lamang. Wala naman akong naging problema sa pag-aalaga ni Tintin sa kanya. Maasikaso at mabait na yaya si Tintin. Hanggang isang araw ay may nabalitaan ako sa kanya mula sa kapitbahay naming si Aling Esther. Palabas ako noon at bibili sana sa tindahan nang tawagin ako ni Aling Esther at tanungin kung saan daw ba nagpupunta tuwing 3:00 ng hapon ang yaya ng anak ko. Lagi raw kasi itong umaalis ng ganong oras. Nabigla naman ako sa sinabi ni Aling Esther, mga kapasta. Ang naisip ko agad ay kung saan iniiwan ni Tintin ang anak ko. Sino ang nagbabantay dito kapag umaalis siya? Hindi ko muna kinausap si Tintin tungkol doon. Baka mamaya kasi ay chismis lang o baka nagsisinungaling lang siya sa akin. Ang gusto ko ay hulihin siya sa akto. Ang kutob ko kasi ay may katagpo ito. Baka may boyfriend. Kaya ang ginawa ko, mga kapasta, isang araw ay nag-half day ako. Inabangan ko talagang mag-3:00. Andun lang ako sa kapitbahay naming si Aling Esther. Sabi ko sa kanya, kapag sinundan ko na si Tintin ay pakibantayan muna ang anak ko. Pumayag naman si Aling Esther at maya-maya nga ay natanaw kong palabas ng bahay namin si Tintin. Palihim ko siyang sinundan at sa lumang parki pala siya nagpupunta. Hindi naman kalayuan sa amin, mga ilang hakbang nga lang. Kapag dumungo ka sa bintana namin sa itaas ay matatanaw mo na ang kabuuan nito. Madalang lang ang nagpupunta roon kasi napapabalitang may nagpapakita raw doon, iba-iba. Minsan white lady, minsan multo ng lalaki. Saka may bago na ring part sa lugar namin. Balita ko nga, nabili na daw yung lumang part na yon ng isang pribadong tao pero hindi naman pinapabakuran. Nagtago ako sa likod ng halamanan at doon nakita kong naupo si Tintin sa isang bench. Akala ko'y may hinihintay pero nakusot ko ang mga mata ko dahil hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Nagsasalita siya ng mag-isa na parang may katabi ron sa upuan. Naghintay pa ako kung may darating pero wala. Siya lang talagang mag-isa. Hindi tumitigil sa pagbuka ang bibig niya. Hindi ko lang marinig ang sinasabi niya kasi nakadistansya nga ako. Maya-maya pa ay tumayo na siya at bumalik sa bahay. Doon ko na siya tinanong tungkol doon. Nagkaila siya, mga kapasta. Sinabi niya na hindi raw siya lumalabas ng bahay. Natutulog lang daw siya katabi ang anak ko tuwing 3:00. Pinuntahan ko ang tiyuhin kong albularyo at ikinonsulta ko ang tungkol kay Tintin. Sabi ng tiyuhin ko, kailangan niya munang makita si Tintin. Kaya naman dinala ko ang tiyuhin ko sa bahay namin. Nang makita nito ang yaya ng anak ko, ay nasabi agad nito na may kakatuwa nga rito. Nakumbinsi ko naman si Tintin na magpatingin sa tiyuhin ko. Ang resulta, posible raw talaga na hindi nito alam ang ginagawang paglabas tuwing 3:00 ng hapon. Ito ay dahil namamaligno siya. Nasa ilalim ito ng kapangyarihan ng malignong nagkakursunada sa kanya. Mabuti na lang daw at nasabi ko agad. Dahil kung magtagal pa at makumbinsi ng maligno si Tintin na sumama sa kanya, ay tsak na bigla na lang daw maglalaho na parang bula si Tintin. Kaya siguro ang buong akala ni Tintin ay natutulog lang siya katabi ang anak ko sa ganung oras. Dahil totoong hindi niya alam na lumalabas siya para makipagtagpo sa kung sino mang malignong yon na nagkakursunada sa kanya. Takot na takot si Tintin. Mabuti na lang at nakaya siyang gamutin ng tiyuhin kong albularyo.
Binigyan din siya nito ng pangontra para sa masasamang elemento at pati na rin kaming mag-ina. Isang mabiyayang umaga sa inyo mga kapasta. Ako si Lerma. Ang ikukwento ko po sa inyo ay lumang karinderya sa lugar namin na sinasabing pinagpapakitaan ng multo ng isang babae. Marami nang nakakita sa multong yon, doon lamang sa loob ng abandonadong karinderya. Alam ko po yon dahil ang sinasabi nilang multo ay kilala ko, naging kaibigan ko. Sa ngayon po ay 40 na ako at ang totoong kwento tungkol sa babaeng nagmumulto ron ay nangyari noong 2000 pa. Siya si Emmeline, taga malayong probinsya. Napadpad siya sa lugar namin dahil sa isang kamag-anak. Pero yung kamag-anak niyang yun na tinirhan niya ay pinagmalupitan lang siya. Sa akin niya sinasabing lahat dahil palagay na ang loob niya sa akin. Dahil magkatabi lang din naman ang bahay namin at ang bahay ng tiyahin niya. Lagi raw siyang pinapagalitan at sinasaktan ng pisikal. Kahit maliit na pagkakamali lang daw ang nagagawa niya. Madalas na umiiyak sa akin si Emmeline dahil sa mga dinaranas niya. Hanggang sa palayasin siya ng mismong tiyahin niya. Sinalo naman siya ng may-ari ng karinderya na si Mang Doming, isang biyudo. Kinuha siya nitong tindera dahil tamang-tama raw at kaalis lang ng tindera nito. Binalaan ko naman noon si Emmeline na mag-iingat kay Mang Doming. Balita kasing manyakis ito kaya hindi tinatagalan ng mga nagiging tindera niya. Wala namang pagpipilian si Emmeline noon. Mas bata siya sa akin at walang masyadong alam. 16 lang siya noon, ako naman 20. Hindi ko naman siya mapatuloy sa amin dahil ayaw ng mga magulang ko ng dagdag na iintindihin. Nagkataong kasing nawalan din ng trabaho si Papa at ang mama ko naman hindi regular ang pagtanggap ng labada. Lagi ko na lamang kinukumusta si Emmeline. Nung una, panay ang sabi niya na okay lang siya. Pero bandang huli ay nagtapat din siya sa akin na ginagalaw siya ni Mang Doming. Awang-awa ako kay Emmeline. Sinabi ko na magsumbong kami sa pulis pero ayaw niya. May naiisip na raw siyang paraan para masolusyonan ang problema niya. Kahit anong pilit ko ay hindi niya sinasabi sa akin kung anong paraan ang naisip niya. Hanggang sa bumulaga na lamang sa akin kinabukasan na ang naisip niya palang paraan ay magpakamatay. Doon po mismo sa loob ng karinderya mga kapasta. Ilang ulit daw nitong sinaksak ang sarili sa harapan mismo ni Mang Doming. Hindi nakulong si Mang Doming dahil walang ebidensyang magpapatunay nang nagawa niya ngang kasalanan kay Emmeline. Pero umalis ito at inabando ng karinderya nung magsimula ng magpakita ang multo ni Emmeline doon. Yung ibang nakakita na hindi nakakakilala kay Emmeline, ang sabi ay may multo raw doon na babae na nakatayo lang sa harap ng karinderya. Yung iba naman nasilip sa loob. Sira na rin kasi ang dingding nito. Habang yung iba ay sinasabing nakakarinig sila ng mga tunog ng kaldero na tila ba nagluluto. Ang totoo mga kapasta, ni minsan ay hindi ko pa nakita ang multo ni Emmeline. Pero sigurado akong siya yung nakikita nila base sa kanilang description. Tuwing undas, isinasama ko ang kaluluwa ni Emmeline sa ipinagtitiri ko ng kandila at ipinagdarasal. Hindi ko lang siya madalaw sa puntod niya dahil doon po siya inilibing sa probinsya nila. Ako po si Andrea. Dati po akong tindera sa isang karinderya. Mga kapasta, ang kwento ko pong nakakatakot ay nagsimula noong doon kami patulugin ng amo ko sa karinderya. Nauso kasi noon ang nakawan, mga nag-aakyat bahay at pati na ng mga tindahan at kainan
ay pinapasok ng mga kawatan, lalo na kung alam nilang walang tao. Maraming gamit sa karinderya, halos isang bahay na rin ito. Kaya nagpasya ang amo ko na doon kami patulugin ng mga tindera niya. Kasama ko ang dalawa ko pang kasamahan, sina Ate Bless at si Kuya Mon. Hindi naman kami natatakot kasi nga 3 naman kami. Nung unang gabi namin sa karinderya, may narinig akong kaluskos mula sa labas. Parang pagaspas. Sinabi ko agad sa kanila, pero wala naman daw silang narinig. Baka raw mga pagaspas ng dahon ang narinig ko dahil napapalibutan kami ng mga puno at halaman. Nagkataon na mahangin din nung gabing yun. Probinsya po kasi ang lugar namin. Dahil sa sinabi nila ay hindi ko na lamang inintindi ang narinig ko. Maya-maya pa ay humiga na kami sa nilatag naming banig. Hindi ko alam kung bakit hindi ako dalawin ng antok. Gayong antukin naman talaga ako. Alam kong hindi rin ako namamahay kasi sanay akong matulog sa iba't ibang bahay dahil ilang beses na akong naging kasambahay. Basta nung unang gabing yon, pabaling-baling ako. Para akong balisa sa hindi ko malaman na dahilan. Tulog na yung mga kasama ko at mulat na mulat pa rin ako. Narinig ko na naman yung pagaspas sa labas. Tapos napatingin ako sa maliit na butas sa dingding ng karinderya. Ganun na lamang ang panghihilakbot ko nang makita ko ang isang pulang mata na nakasilip. Hindi ako namamalik mata lang. Kitang-kita ko. Napabalikwas ako ng bangon habang nagsisigaw. Kaya naman nagising sina Ate Bless at Kuya Mon. Tinanong agad nila ako kung anong nangyari. Itinuro ko yung butas. Wala silang nakita. Pero nagmamadaling tumayo si Kuya Mon at lumabas. Paglabas niya, ang sabi niya ay may nakita raw siyang tumakbo palayo. Kaya mabilis niyang kinuha ang patalim sa karinderya. At hinabol yung nakita niya sa direksyon na pinuntahan nito. Pagbalik ni Kuya Mon, hingal na hingal siya at nanlalamig. Isinara agad ang pinto at inilak. Tinanong namin siya kung anong nangyari. Hindi raw tao ang nakita niya. Tulad ng nakita ko na pula ang mata. Tapos mabalahibo raw ang katawan. Parang sa lalaki. Walang saplot, may buntot at merong pakpak. Nakita niya raw ito nang masinagan daw ng ilaw galing sa poste. Kaya siya naman daw ang napatakbo pabalik sa amin. Pare-pareho kaming nakaramdam ng takot. Sa lugar kasi na yun ay hindi imposible ang mga ganong klaseng nilalang. Mapuno at malapit din kami sa gubat. Akala namin ay hindi na yun babalik dahil alam niyang nakita namin siya. Pero nung sumunod na gabi ay nakita ko na naman itong nakasilip sa butas. Ang kainaman lang mga kapasta ay napaghandaan na namin ang pagbabalik niya. Si Kuya Mon ay nahiga malapit sa butas at sinenyasan kong naroroon na ang hinihintay namin. Kaya dali-dali nitong isinuksok ang asin sa butas na pinagsisilipan na kung anumang impaktong yun. Dinig na dinig namin ang pagtakbo nito palayo. Gayon din ang tunog ng pakpak nito na pumapagaspas. Hindi talaga namin masabi mga kapasta kung anong uri ng nilalang yun. Hindi na rin ito bumalik sa karinderyang binabantayan namin dahil alam siguro niya na palaban kami.